Alright, so yan. Okay, so guys, magandang gabi po sa inyo lahat at sa mga kababayan ko nga pala dyan sa Pilipinas po, magandang gabi po sa inyo lahat at sa mga kababayan ko na rin pong OFW kung saan sulok man kayo ng mundo, magandang gabi po sa inyo. Kung gabi man sa inyo, magandang araw po kung araw sa inyo. So bali sa araw nito mga lods, ang i-repair po natin ay itong Panasonic blender po mga lods. So, Panasonic blender po, ang model niya mga lods ay MKS5087M. So yan. So bali ito yung model niya mga lods. Okay, so lapit ko lang. So yan. Bali ito yung model niya mga lods. So yan. Alright. So bali ang problema po nito mga lods. Hindi raw po siya gumagana mga lods. Okay. So dahil hindi po siya gumagana, bali i-check po muna natin mga lods. So actually mga lods, tingin ko po parang may nag-repair na po dito mga lods. So yan kung napapansin niyo po, ito po yung cover ng screw niya mga lods. So yan, nabuksan na po. Okay. So nawala na po yung kalahati ng kanyang sticker mga lods. Ayan. At bago nga po pala tayo mag-umpisa mga lods, para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po, paki-subscribe na lang po at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi kayo updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. So, tara, umpisahan po natin. Alright, so yun mga lods, bali, nailagay na po natin yung kanyang cover nga po pala mga lods. Lahat po ng mga blender po may safety po siyang switch po mga lods o kaya safety trigger po. Ano ba yan? So, yun na. Bahala na po kayo maglagay ng pangalan po kung anong gusto nyo yung pangalan, kung ano po yung tamang pangalan niya mga lods. So, yan. So, ito, dito po yung kanyang safety and ito po yung dito po sa kanyang takip mga lods. Ilagay ko na po ito. So, yan. So, ganyan po ang paglagay ng kanyang okay. Set ko na. So, ganyan po ang paglagay sa kanyang sa kanyang blade, sa kanyang anong tawag dito. Basta yan na po mga lods. Hindi ko po alam kung anong tawag sa kanya po. Ayan. So, kung iangat po natin, nakalock po yan mga lods. O ikot lang po natin. Ayan, may tap na lang po natin. At yan, ilock muna natin ito. And ito po yung nag-ano sa kanyang trigger mga lods. Right, so yan. Ilagay muna natin to mga lods. Okay. Pag nilagay na po natin, saka po natin ikot. Yun. So nakalock na po siya at nakaano po sa kanyang trigger mga lods. O kaya sa switch niya mga lods. Okay, so isaksak po natin mga lods bago po natin i-test i-on mga lods. Okay. Okay. Dapat naka-off lang po yan mga lods. Okay, so yan, na-on na po natin mga lods. Yun. So yan. Para makita nyo kung naka-on ba siya. Ayan o. Alright, so yan mga lods. Ibig sabihin may kuryente na po yan mga lods. Alright, so yan. Okay, try po natin i-on. Yun o. Wala po siya mga lods. Yun o. Okay. So ayaw niya pong gumana mga lodi. So yan. I-off po natin and subukan po natin buksan mga lods. Alright. So yan. Ikot lang po bago po natin matanggal yung kanyang takip mga lodi and iangat yung kanyang jug, kung ano bang tawag nyo dyan. So basta yun na. Alright, so yan, buksan, natanggal na po natin mga lods. And ito na po yung iisang screw sa gitna po mga lodi para ma-check po natin yung kanyang trigger mga lods. O kahit yung butod niya, ano bang tawag dyan. Basta yan na yan. Alright, so yan. Tanggalin po natin ang nag-iisang screw po mga lods. Okay. Para hindi malaglag. So yan. Yan na po. And buksan po natin mga lods. Yun, no? So, ayan. So, okay. Kung napapansin nyo mga lods, grabing sobrang dumi po niya mga lodi. And ito, ew. Alright, so yan.
Okay, so una po natin i-display ang dumi niya mga lods. Right, so yan. Okay. So ngayon mga lods, kung napansin nyo nga po pala mga lodi, eto, dahil double po ang trigger niyan mga lodi. Itong isa, sabi ko na nga ba, ni-repair na nila, ayan. May magaling nag-repair dito mga lods. Ayan. So yung isang trigger, so bali dalawa ang trigger niya mga lods. Ito. And itong isa po para dito sa kanyang, okay, sa kanyang selector, o ano bang tawag yan, selector switch ba mga lodi. Okay, itong isa. So, tinali po nila ng cable tie mga lods. Ibig sabihin, pag tinali po nila ng cable tie, ibig sabihin sira po yung kanilang cover mga lodi. So, yan. Sobrang haba na po ng explain natin mga lodi. Alright, so yan. Tanggalin muna natin tong cable tie mga lods. Tingnan po natin yung kanyang cable tie. So yan. Dahil mayroon po mas magaling po sa atin nag-repair mga lods. So yan. Tinali po nila lang cable tie mga lodi. Yan, yan. So ngayon mga lods, ito na para mapindot yung kanyang, you know. So isa lang po talagang naglalak nito mga lodi. Itong isa mga lods, hindi po maglalak yan mga lods. Okay. Right, so yan. So test muna natin mga lodi yung ating, okay, plug top mga lods. Okay. Okay. Ayan, ilagay na po natin at, you know. So yan mga lods, naisaksak na po natin yung ating hindi po gumagalaw yung ating multimeter mga lodi. Okay. So pag ganun mga lods, kailangan po natin i-check yung carbon niya mga lods. Kaya nang laging ginagawa po natin mga lods. Alright, so yan. So meron po tayong screw dito mga lodi. Sa 2, 3. So 4, 5 mga lodi. So 5 screw po ang tatanggalin po natin mga lodi. So, okay, so yan. So natanggalan po natin yung kanyang, so yan mga lods. Parang sumasaya. Basta, I1. Okay. So dito po tayo nagkamali mga lodi. So hindi pa pala natin mahila. So kung hindi po natin tanggalin ito mga lodi. Yun. Alright, so yan. Bago po natin matanggal, so yan po natin yan in June. So natanggalan po natin yung kanyang pulley and yung kanyang belting mga lods, at bago po natin hilain dito sa kabila mga lodi. Okay, so dahil na tak na po siya mga lodi, ayan o, ayun ang input mga lods. Suwa natin. Ayun. Grabe. Sabihin na stuck po siya mga lods. Alright, so yan. Dahil natuyo po yung kanyang dumi mga lods. Kaya pala. So okay lang po yan mga lods pag gano'n. Yan, bago po natin. So yan. So para hindi na po sa gabal mga lods, okay, baba na po natin itong. So yan. Okay, so itabi muna natin itong mga lods para walang ibang sagabal dito mga lodi. Alright, so yan. Sumitan na lang po natin ito ng tweezer mga lods para ma-check po natin. So nandito po yung kanyang carbon mga lods. So ito, dalawa po kabilaan yung kanyang carbon brush mga lods.
Okay, susubukan po natin. Buksan mga lodi. Okay. Ano ba matanggal ang carbon nito mga lods? So, parang madali lang ito mga lods. Okay. Pindot lang natin ng konti at hilain po natin to. Sana po tama. Okay. You know. Yun. So, ganun lang ang kanyang lock mga lodi. Check po natin. Yun. So, yan mga lodi. So, sa tingin ko mga lodi, parang hindi po natin mapaandar ito ngayon mga lods. Dahil yung kanyang carbon mga lods, hindi po kagaya ng carbon na ginagamit po natin sa ating mga grinder mga lods. Carbon niya kasi mga lodi ay square po ito. So, parang wala po tayong available na ganyang klaseng carbon mga lodi. Okay, so yan. Wala po natin yung ganyan. Lock. Yun, no? So, yun mga lods, dahil yung kanyang carbon po mga lodi ay hindi na po natin mapaandar muna ito sa ngayong araw na ito mga lods. So, yan. So, itutuloy na lang po natin sa susunod po na episode mga lods. So, yan. Episode Okay, sa susunod na video mga lods, itutuloy po natin to mga lods. So, yan. Alright. So, bali hindi muna natin tapusin tong ating ginagawa mga lods. So, pero napag-alaman na po natin ang problema niya ay carbon rust po mga lods. So, iyan po talaga ang problema sa mga ganitong klase mga lods, kagaya ng mga grinder, drill. So, lahat po ng gumagamit ng carbon po, karamihan po talaga ang unang nasisira po maliban po sa wire niya mga lods. So, ang carbon rust po talaga mga lods. Okay. So, yan. So, bale, itutuloy po natin sa susunod na video mga lods. So, bago nga po pala ako magpaalam, para sa hindi pa nakapag-subscribe po, pag-subscribe na lang po at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi ka updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. Maraming salamat po. Stay safe, stay creative. God bless you all. Bye-bye.